Sa iba pang balita, agad na aresto ang isang lalaki na nanaksak ng kainuman sa San Jacinto sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Lalaking sinaksak ng kainuman sa San Jacinto, Pangasinan na suspek huli agad sa 911. Isang tawag mula sa 911 ang inaksyonan ng San Jacinto Police kung saan sinasabing may naganap na insidente ng pananaksak. Mabilis na tumugon ang PNP sa Barangay Santo Tomas kung saan naganap ang nasabing insidente. Batay sa ulat ni San Jacinto Chief of Police Major Napoleon Velasco Jr. na nakarating sa tanggapan ni Police Provincial Director Colonel Marbel Mercolio, ang biktima isang 33 anyos habang ang suspect ay 25 anyos, parehong residente ng Barangay Santo Tomas na nabatid na kapwa galing sila sa inuman bago naganap ang krimen. Napag-alaman sa saksi na nakarinig siya ng ingay na nag-aaway sa kanilang compound. Alas 10 kagabi kaya agad siyang lumabas at bumungad sa kanya ang isang lalaking duwang nakandusay. May saksak sa likuran kaya agad siyang tumawag sa 911 hotline at mabilis namang nakaresponde ang mga pulis. Dinala sa paggamutan ng biktima at inaresto ang suspect na nasa likod ng rihas na bakal. Paliwanag ng suspect na gawa niya lamang ang krimen upang gumanti dahil nauna siyang pinagbuhatan ng kamay at hinampas ng kahoy sa ulo ng biktima. Kasong frustrated murder ang kinakaharap ngayon ng suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo Aristertit, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Matagumpay na naaresto ng Abukay Municipal Police Station ang isa sa mga itinuturing na top 10 most wanted person provincial level sa kasong robbery with intimidation upon person nitong ika-7 ng Agosto 2025. Ang operasyon na isinagawa sa loob ng Department of Health Treatment and Rehabilitation Center na matatagpuan sa Barangay Liang Pilar, Bataan. Ang pagkakaaresto ay base sa bisa ng warrant of arrest na inilabas laban sa akusado. Napag-alamang kasalukuyang nasa ilalim ng protektibong kustodiya ng nasabing pasilidad ang suspect at sumasa ilalim ito sa in-house treatment and rehabilitation program matapos itong umamin sa kasong paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at pumasok sa isang plea bargaining agreement. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Colonel Martis A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan PPO. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ng otoridad ang isang driver ng sasakyan sa Calbayog City, Samar dahil sa illegal na pagtatransport ng mga kahoy. Nabutan mismo ng otoridad na ibinabiyahe ang mga kahoy na walang mga dokumento. Ayon sa report ng PNP Calbayog, nahuli ito ng maglunsad ang joint personnel mula sa Fixed Visibility Point, Oquendo at Community Environment and Natural Resource Office Catbalogan ng isang operasyon. Naaresto ito sa Barangay Cag-Anibong, Oquendo District, Calbayog City sa Samar. Ayon pa sa report ng PNP, ang nasabing akusado ay kinilala sa kanyang sa Silarik, residente ng Barangay Dawu, Oquendo District ng Calbayog City sa Samar. Ito ay caught in the act na nasabing otoridad sa pagtatransport ng illegal lumber sakay ng isang Mitsubishi L300 van. Loaded ang nasabing sakyan, nasabing mga kahoy na ayon sa ulat ay nasa 35 na piraso ng isang uri ng lawaan. Sa datos ng PNP, tinatayang nasa 114.6 board feet ito at nagkakalagaan ng mahigit sa 8,000 pesos. Ang nasabing driver na nagmamay-ari rin ng sabing sakyan ay walang naipakita na kahit anong mga legal documents na nagpapapatunay sa legalidad na nasabing mga kahoy sa pagtatransport nito. Ang nasabing driver agad na inaristo. Dinala ito at ang nakumpiskang mga illegal na kahoy kasamang sasakyan sa Calbayog City Police Station at harap sa karampatang kaso ang inaristo. Para sa MBC TV Network News, ito si RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.